Dinala kaninang maga yan. Biyernes nang binili. Eh nakita ko umuuga. Sabi ko mahigpit yung pambelt niya. Pakigawa mo agad. Kailangan daw nila. So yan guys, meron tayong ano. So ayun si Uncle nagdaan. Siguro umihi sa labas. So ayusin natin yung camera. So mga ka-Power Max, so meron tayo ngayong ano. Meron tayong nito. Ayan, naghasa pa talaga. Sige. So meron tayong nito. 7.5 horsepower. So ito 7.5 horsepower, ang diameter ng piston nito ay 170 mm. O pagka 170. So hindi ito kamukha ng mga 168 na 68 mm. So mas malaki talaga to. So kumuha lang tayo ng ano, pamihit. Yun o, bagong bago, 3 days pa lang. So talagang ganito, pagka mga bago, sira kagad. Ayan. So maganda ko naman unit ito. Maganda naman itong unit ko dito. So marami na talagang gumagamit nito. Subok na nila yung tibay. Minsan lang talaga hindi natin maaasahan yung mga dumarating na minsan mali ang paggamit o talagang habang ano, may problema sa faktorya. So, naging problema nila dito ito. Kasi ito, ayan, gumagalaw oh. So, okay lang naman ito gumagalaw kung bagya-bagya lang. So, pagka ganyan kalaki ang galaw, o tingnan na natin kung ano problema. So, okay, kembot-kembot yan habang ginagamit. Kasi ito guys, maigsi lang yung ehin ito, ganun lang kahigsi. So, hindi naman ito diretso hanggang sigunyal. Kasi ang tawag dito ay low speed o naka-reduction. So, dapat dito lalabas yung ehin nito pagka hindi ito low speed. So, ito naka-reduction. So, meron itong granahe dito tsaka granahe dito. Yung iba, granahe-granahe. Yung iba naman, guys, may kadena yan. So ngayon makikita natin ito kung kadena ba gamit nito o puro granahe. So luwagan muna natin. Sabay-sabay natin luwagan lahat. So yung parts nito available naman lagi. So usually pag ganitong kumakalog, tingnan natin yung lock. Tsaka isa pa yung may stick bearing to sa loob. Baka sumabog yung stick bearing niya. So may konti siyang ano, may konti siyang mga simento. So nagamit naman talaga. Pero dapat hindi mo nabibigay ng ganito to. So tingnan natin kung natanggal lang yung lock o kung nabasag yung stick bearing niya. O hindi ba din naluyo ng langis. So pagkaka-check naman natin, tignan natin itong langis. Marami naman siyang langis. So gaya nga nung napadaan ditong matanda kanina, si Uncle, sabi niya, mahigpit daw yung ano, fan belt na ikinabit dito. So isa sa mga factor yan guys, yung mga tinitignan natin, yung mahigpit yung pagkakabit ng fan belt dito, lalo na kung dalawang fan belt na B, tapos mapakahigpit. Talagang masisira nga ito. Ano nga ba laban nito? Humahatak na siya ng mapakabigat sa ano, sa mixer, tapos kakabitan nyo pa ng dalawang pumper, tapos batak na batak na batak. So ito pong makina natin, mapakaliit lang. Tapos yun pa, mag-iikot siya ng maraming semento, edi mabigat na yon. Tapos bukod sa pag-ikot niya ng maraming semento, higpit pa yung pumper. Eh nga po talaga ang mangyayari sa kanya. So ayan, tumulo na po, pumatas na. So lagyan natin ng basahan. Itagilid na natin yung bagya ito para hindi kumatas. So, hugutin natin ito. Okay. Alipin natin. Nako. Ayan guys. Nakakuha tayo kagad ng souvenir. Crazy! Mukhang nasira yung stick bearing niya. Unang factor na sinabi, ang naging problema, guys, yung mahigpit na pagkakakabit nito. So na-pwersa stick bearing niya. Ito kasi guys, bearing yung nakakabit dito sa one side, sa dulo niya, stick bearing o pin bearing, yung mga haba-haba. So yun, papakita ko sa inyo yung ano niya. Yung
So, papapasukin ko kayo dun mamaya na makita nyo yung stick bearing natin. So, lalagyan natin dapat dito ng tornilyo. Tsaka natin pupukpukin. Hanap muna tayo ng tornilyo. A few moments later. Parang, ayan, pino yung tornilyo niya. Sapian na lang natin dito. Tapos pukpukin lang natin konti-konti. Mabait naman pala. Ayan gumahi siya Gumahi siya. Tanggalin muna natin to. So ayan guys, kumuha tayo number 14, tatanggalin natin to. So baklasin na natin to. So ito yung kadena siya. Kita nyo? Kita nyo, ayaw nyo matanggal. So may nabibili naman parts nito. Ito. Yung pinakakadena niya. So maganda yung kadena niya. Ang problema niya mga guys, yung kanyang stick bearing dito, buti hindi nasira yung housing. Ayan sira. So pagka tinanong nyo kung ano ba yung kalimitan nasisira dito sa mga low speed natin, ayan, wala nang mga guys, wala nang mga stick. So paano ba gagawin natin to? Hugutin ba natin? O lapit ko kayo lapit ko kayo para makita nyo. Whoops, lagyan natin ng ilaw. Ayan sira ang kanyang stick bearing. Tapos so ito bago to. Ayan, nakita nyo? Nagkatama yung niya, pinaka-ehe. So itong ehe niya, totornuhin natin yan. Tingnan natin kung ano magiging maganda sa kanyang solusyon. Tapos yung stick bearing niya, papalitan natin ng bago. Okay? Tanggalin na natin itong buong dingding na to para naman malinis natin loob. Tsak marami to sa loob mga durug-durug na mga metalloids. Ayan, mga metal. Ambay camera. Ayan. Okay guys, so balikan ko kayo pamaya. Okay? 2,000 years later. So tatanggalin na natin to. Hindi kasukat. Hanap tayong kasukat. Mabigat talaga hinahatak nito. Hindi naman kagad bibitaw ito mga guys. Yung isang tornilyo pala niya ito. Kaya siya nakaplat na ganyan para hindi siya tamaan ng para hindi siya tamaan ng granahe. So ito, same lang naman ng pagbukas natin dati ng mga ibang makina ng generator. So yung tornilyo niya. Kaya lang oops, ang dami ano ba sasabihin walang langis? Mapakadami langis ang dami langis. Talagang napwersa lang to mga guys. So, paano ba ilaban natin dito? Uy, naku, tumapon. Diyos ko po, marimar. Tanggalin ko muna yung langis.
nila. Ayan. Nagkalat na tayo dito. Pasensya na mga guys. Dapat pala tinanggal ko na kanina pa yung langis. Talagang nagkalat tayo. Ayan o, napakadumi ng langis niya. So ayan, patitik-tikin kong konti. Nagkaroon ako ng langis dito sa lamesa. Ayan o. So balikan ko kayo mamaya, lilinisin ko lang itong mga pinagagawa ko dito. A few moments later. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, nasira yung kanyang stick bearing. Ayan, pumasok siya sa loob, nadurog siya. Ayan. So ito usually talaga laging nabibili yan, yung parts na yan. Oh, here's the time lock. So natanggal din yung lock niya, yung kadena. So sumabit to sa dingding for sure. Hanapin natin. Ayan guys. Ayan, buti nakita natin. Hindi ko napansin kanina. Ayan, hindi ko napansin yan kanina. Natanggal din pala yung lock ng pinakakadena niya. So sumabit to sa dingding. Malamang dito sa dingding na to. Ayan. Yun na, ubos yung dingding niya. So buti hindi na nanira pa. Pero kung ginamit pa to ng ginamit, nako, sasabog na tong makina na to. So balikan ko ulit kay pamaya. Kukuha lang tayo ng pamalit ditong bearing. Tapos tutornohin na rin natin tong dulo nito. Bibuild pa natin. Ayan. Nagkatama kasi siyang konti. So mga guys, ito talaga yung kaliniwang nasisira. Ayan, yung pinaka stick bearing nya. Ayan, focus natin. Ayan, yan po yung lagi nasisira sa mga ganitong mga low speed. So isa sa mga nakita natin itong dingding na to. Ayan. So ang naging problema natin dito, kaya hindi natin siya mabubuo ngayon, o-order pa tayo nitong ganitong dingding. Yan. So nag-call a friend na tayo na sa supplier kung meron silang dingding. So sabi nila meron naman. So ito kasi yung stopper. So ayan, nabasag nabasag yung pinaka-stopper niya. So ito yun, yung isa sa mga nabasag. Ayan, dito yan. Ayan, ayan, nakaganon. Ayan. So ito, yung pipigil dito. So lumabas siyang pag ganon. Ayan guys. So hindi natin siya pwedeng gawin na ipapasok lang natin kagad tong ganito. So ganun ulit mangyayari dito. Bubuga ulit to dito sa pinakadingding niya. So pagbuka niya dito, so malalaglag na naman tong bearing. Ganito ulit ang mangyayari sa kanya. So kailangan guys, palitan na natin tong dingding na to. So hindi natin to gagawin ng ng pag-uubrahin. So kailangan natin, pag ginawa natin, yung matino naman. So dahil bago lang din tong makina na to. So ang solusyon dito, magpalit tayo ng bagong ganito, at saka bagong ganito, o kaya tornuhin natin tong nasira na to. Tingnan nyo. Ayan. Pag kinabit ulit natin tong sira-sira na to, masisira niya ulit tong stick bearing. So anong nangyari dito guys, ayan, tingnan natin Ayan. So habang umaandar siya, mabigat ang hatak, itinulak niya yung stick bearing. Lumabas dito. Nabasag niya tong pinaka-stopper. Pinaka-stopper niya. So yun lamang guys. So sana nakita ninyo kung ano yung mga nakita ninyo kung ano yung kalimitang nasisira dito sa ating mga low speed na makina. So pag ganitong sira na yung dingding nyo, huwag nyo na pag-ubrahin. Hanap na kayo agad ng parts nito. Hindi pwedeng kabitan na lang natin ulit basta-basta ng stick bearing dahil bubuga ulit siya palabas. So yun lamang guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to our channel, Power Max TV.
So, yun lamang. God bless everyone and thank you for watching.